Alam mo ba, bago mo lokohin ang asawa o partner mo, pag-isipan mo munang mabuti ang gagawin mo. Kasi ang pagsisisi ay laging nasa huli. At pag niloko mo ang partner o asawa mo, lalo na pag may mga anak kayo, ang unang isipin mo ang kapakanan ng mga anak mo. Dahil sila ang unang maaapektuhan sa gagawin mong panluloko. Huwag mong iparanas sa anak mo magkaroon ng broken family dahil mahirap mapunta sa sitwasyon na hindi kayo buo. Lagi mong isipin ang kapakanan ng anak mo bago mo isiping magloko. At huwag mong iparamdam sa partner mo na may kulang sa kanya kaya ka nagloko. Dahil sa isang relasyon, kayong dalawa ang aayos ng problema para mas maging matibay ang inyong pagsasama. Pag nagloko ka, choice mo yun, ginusto mo, hindi dahil may kulang sa partner mo. Hindi ka lang talaga marunong makontento dahil kung kontento ka sa kung anong meron kayo, pag-uusapan at aayusin nyo ang problema at hindi solusyon ang magloko kasi hindi mo inaayos, mas lalo mo lang pinalalala. At huwag mong isisi sa partner mo kung bakit ka nagloko. Dahil nagloko ka kasi gusto mo, hindi dahil may pagkukulang ang partner mo. At nung nagloko ka, hindi mo inisip ang pagmamahalan nyo. Ang mga anak mo, nagloko ka dahil gusto mong magloko. At sa mga taong niloko, walang mali sa'yo, sila ang hindi makontento. At huwag mong isipin na may kulang sa'yo. Kaya siya nagloko. Kasi nagloko siya dahil gusto niyang magloko. Cheating is a choice, not a mistake. At kung niloko ka ng taong mahal mo, huwag mong paghinayangan. Mahalin mo ang sarili mo, at pag mahal mo ang sarili mo, makakahanap ka din ng taong magmamahal sa'yo na mamahalin ka ng totoo at magiging tapat at magiging kontento sa pagmamahalan nyo.